pasasagutin ng kanyang mga anak. Totoo po yan. Kakasa sa kahit anong pagkayod at sakripisyo. Ganyan po ang ating kabarangay na kasama ngayong umaga na si Maria Vanessa. Kilalanin pa po natin siya dito sa Kwentong Kabarangay. Kilalanin ang madiskarteng nanay ng Binangonan, si Maria Vanessa San Juan, na walang hindi gagawin para sa mga anak. Lalo na sa pangangailangan ng anak nitong si Lucas Antonio na may rare eye disorder na Peters anomaly. Ang dahilan ng aking ginagawa na pagtitinda at pagsusumikap sa aking buhay ay hindi lang para sa akin, kundi para sa aking mga anak. Mas alamin pa natin ang tungkol sa kalagayan ni Lucas at kung paano siya inaalagaan at pinoprotektahan ng kanyang ina. Dito lang yan sa KKB, Kwentong Kabarangay. Batiin naman natin isang magandang umaga si Ma'am Maria Vanessa Dimples San Juan. Good morning, Ate Dimples. Welcome to Love to Lipit and Everything, Miss Dimple. Ayan, batiin niyo sila. Magandang umaga po. Ayan, kaya siya Dimple kasi para Dimple lang, cute. Oo, may mga biloy kami. Mga Piloy, Thank cute. you po. Okay. Eto na, my friend, umpisa na natin Yes, kasi ang love. ganda ng kwento niya. Napakaganda. Isang ina, syempre, nagsasakripisyo para sa mga anak. Pero ilan po ba yung inyong anak, Ma'am Dimple? 5 po. 5. Ilang taon po itong mga anak ninyo? 15, 11, 6, 4, saka po si Baby Lucas, 3 years old. Ano ho ang trabaho po ninyo? Kayo ho ba ay may trabaho? Yung asawa niyo po ba ay may trabaho? Anong pangalan ng inyong asawa? Si Pedro Cubaco po. Oo. Ang aming pong hanap buhay, simple lang po. Nagtitinda po kami ng merienda sa araw-araw. Nagtitinda rin po ako ng mga kakanin sa bilao, mga food bundle. Yan po, wala pong mintis. Araw-araw po kami nagtitinda. Kami pong dalawa ang namamalengke. Ako po ang tagaluto. Siya pagkatapos po namin magpaluto, magluto, magpa-order, diretso na po niya ng deliver. Gaano katagal nyo na ho itong ginagawa, itong inyong pagiging seller? Simula pandemic po, 2020, nung mga nawalan na po kami ng trabaho. Yes! Ayan, syempre, my friend, napag-alaman din natin na yung bunso ay merong problema sa mata. Ano, pwede niyo po ba ipaliwanag sa amin? Ano po yung karamdaman niya? Ito ay si Lucas. Apo, Oh, si Lucas. Sa Antonio. pangalan ko lang, Antonio rin yan. No. Ang anak ko po ay pinagbubuntis ko pa lang, nagkaroon na po siya ng sakit sa mata. Alaga ko po siya sa check-up, sa ultrasound, ngunit hindi po siya nakita. Okay. Sorry. Sige lang. Sige Okay lang. lang po, okay lang. Inilabas ko po siya, puti yung mata. Pagkalabas ko po galing hospital, naghanap po agad ako ng page opta. Kasi po ang required sa kanya, doktor sa mata pambata. Correct. Ngayon po, kahit saan po kami makarating, kahit nanginginig pa ako kasi masakit pa talaga. Naghanap po talaga ako sa Manila. Ngayon po, tinapat po kami ng doktor na malaki ang gastusin. Correct, correct. Ang una ko pong naisip, paano yung anak ko kung di ako yung kilos? Kaya ang ginawa ko po, unang-unang ginawa ko, nanlimos ako. Para sa anak ko. Dahil ayoko siyang tuluyang mabulag. Nanlimos ako sa anong paraan ang alam ko na hindi masama. Kaultimo, tagbabenching ko, mga sense, inipon ko po para mapa-check up ko siya, mapagamot ko siya kasi hindi biro yung halaga. Mahirap naman talaga, friend, kasi pag nanay ka, ang gusto mo yung magandang bagay para sa anak mo, hindi ba? At syempre ngayon, alam naman natin lahat, my friend, na pag medical, ang hirap. Mahal talaga lahat. So kasama natin ngayon si Lucas. Actually, umiyak na. Pwede ba na natin siya Come, Lucas. papasukin na lang? Halika na, nandito na. Okay, nandito na si Mami. Halika. Hi, Lucas. Ayun na si Mama, ayun na si Mama. Gusto mo upuan? Upo kayo. Ayan si Mama. Ayan, okay. Ayan. Ito po mga kabarangay, si Lucas, ang kanilang bunsong anak. At sa kwento nga niya ay meron nga siyang karamdaman dito sa kanyang mata. May nararamdaman siya. At sa edad niya, ilang how young is Lucas? 3 years 3 years old. Sa edad po na 3 taon, sa mga nakikinig po, baka po gusto niyo pong tulungan po sina Dimple sa si Lucas. Sa edad na niyang ito, sa kanyang kapansanan sa mata, masakit po raw. Nararamdaman ni Lucas kasi sa edad niyang yon, yung pressure sa mata niya, Maakyat hanggang sa ulo niya. nag-radiate po yan hanggang dito sa kanyang, dito sa bahagi ng kanyang ulo. Hi, Lucas! Hello, Lucas!
ka na-cry, andyan na si Mami. Oh, ito na, makananay. Kailangan laging nakadikit. Oh, klingi sa mama niya. Ayan, ganyan talaga. Ate Dimple, ito, meron kang libreng consultation. Hindi mo na Correct. muna kailangan Meron tayong pumunta sa mga doktor. kasama ngayong May umaga. tutulong tayo mga doktor. Hindi lang isa, kundi dalawa. Yan ang ating ihandog sa iyo para makapagpakonsulta. Tanungin mo na lahat ng gusto mong tanungin para mas maipaliwanag din po sa atin kung ano nga ba itong karamdaman ni Lucas na Peter's Anomaly. Peter's Anomaly natin. Kasama natin ngayon ang ating dalawang mga kaibigan doktor, si Dr. Jose Antonio Paulino, isang ophthalmologist at subspecialized din po siya sa pediatric ophthalmology and strabismus. Wow, Kasama ang galing. kanyang asawa na doktor din, si Doc Jacqueline Uy Paulino na isang pediatrician Yan, naman. kumpleto tayo. Oo, Ngayong kumpleto na. umaga, Welcome, pasok guys. po tayo, Doc. Ayan, tabi Ayan, tayo dito kay Love. kayo. Morning. Hello po. Kumusta magandang kayo, umaga. Doc? Morning. Good Hi, Jack. morning. Ayan. Good morning po. Good morning. Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Yes. Morning, Doc. Thank you for Doc. doing this. Hi, Doc. Didiretso na namin. Ano po ba itong Peter's Anomaly? Anong ibig sabihin po niyan in layman's term? Opo, yung Peter's Anomaly po kasi para yan tinatawag natin sa grupo ng anterior segment dysgenesis. Pero para sa kaintindihan ng lahat, pamumuti po ng harap ng mata yan. Dahil sa pagde-develop po sa loob ng sinapupunan, pwede pong hindi maayos yung pag-develop ng mata. Okay. Tulad nga po ng sinabi ni Mami Dimples, hindi nakita sa scan kasi hindi talaga siya makikita sa scan. Okay. Makikita siya pag lumabas na po si baby. Dapat po naintindihan ng mga tao na hindi po kagagawan ni Mami or ng magulang po. Walang dapat sisihin. Yes, opo. Walang Nangyayari dapat lang sisihin. po. Yes po, yes. So ano ho ang nagiging cause ng ganitong klaseng karamdaman? So, meron bang dapat na iwasan ang mga nanay halimbawa ng pagbubuntis nila? Ano po ba ang kailangang i-intake naman para mapapanatili yung magandang, di ba? Yung ganon. Magandang tanong po yan. Kasi ang sagot po dyan, this is very genetic. Okay. So, pwedeng namamana. Okay. Pwede din naman lumalabas lang. Aha. Pero, dun sa risks na tinatanong nyo, tama po yung tanong na dapat may iiwasan. Nakita po kasi na pag naninigarilyo, umiinom ng alak, at pag premature po, mas malaki yung tsansa. Magkaroon tayo ng anterior dysgenesis. Correct. So, etong ganitong klaseng karamdaman ho ba, rare po ba yan dito sa ating bansa or sa buong mundo or sa 1 milyon ilan ho ang pwedeng magkaroon yan? Opo, sabi po sa mga pagsasaliksik na nagawa sa US po, 20 to 44 for every 10,000 live births. Wow. Pero sa Wow. Pilipinas kasi hindi pa natin masyadong na isusulat Okay. kung ilan yung meron. Pero po, marami kasing mga posibilidad pag namumuti yung harap ng mata. Yes. Kaya importante po na makita ng espesyalista. Tulad nga nung sinabi ni Mami Dimple, pagkalabas pa lang ni baby, nadala na po niya sa mga eksperto. So, hangang-hanga po kami kasi talagang ginawa niya ng paraan para maipatingin. Ang ganito Lucas. po, Dok, kailangan ng operasyon. It depends po. Oh, Maganda. wow. Kasi Oo. po, it happens na pag meron po tayong isang mata na naapektuhan, depende po kung gaano kalala. Sa point po dito kay Lucas, Yeah, kanina kasi chinek ni Doc si Lucas. Oh, nakita na niya. Correct. Ano po assessment niyo, Doc? puting-puti na po kasi yung left eye niya. Oo. No? So what happens is ayaw natin masyadong galawin. Baka kasi lumiit lalo. But may ibang reasons for intervening. Pwedeng tumataas yung pressure nga, which is common. It happens in... Kaya sumasakit yung ulo niya. Yes, it may be. Also, madali siyang masilaw sa malalakas na ilaw. Kasi pag namumuti yung mata, parang katarata yan sabog. No? Pero the good thing is, si Lucas ay isang mata lang yung naapektuhan. No? Wala naman pong, God forbid, chance na mag-migrate sa iba. Because it happens during his development. Opo. Pero meron siyang grado sa mata. So, Ilan po ang grado? may astigmatism po na around 150. So, hindi ho naman maapektuhan yung isang mata Hindi na niya. po. Ay, thank God. Pero may astigmatism Siyempre, siya. yun na nga 150, lang, medyo mataas ang mataas yun. grado. Meron bang
solusyon doon sa kanyang ganong kataas na grado? Or lalala pa rin po ba ito? Paano ba, Dok? Pwede po kasing lumala pag nagagalaw or normal na pag lumalaki tayo, nag-iiba po yung hulma ng ating mga mata. So, ang ginagawa po natin sa kanila ay binabantayan. And lalo na po si Lucas na isang mata yung naapektuhan. Yes. We have to protect the other eye. Yes. Kasi usually the kids or anyone in particular na isang mata lang yung gumagana, yun yung pinapansilip nila eh. Oo. Yes. So, pwedeng masundot, Yes. pwedeng maapektuhan. Correct. Oo. Eto na, syempre May tanongin natin si pediatrician Miss din tayo si Doc Jacqueline. Jackie. Yes. Doc oo. Jackie, ano pong inyong assessment po kay Lucas naman when you were with him kanina? Yes. Kadalasan po kasi sa mga pasyente natin na may Peters anomaly, dapat po ay siniscreen din natin siya sa iba pang mga maaaring kasamahan tulad ng mga problem sa utak po, sa puso, saka sa bato or sa kidney. No, pagdating naman po kay Lucas nung inassess ko siya kanina, nakita po kasi nag-uusap kami ni Mami saka nung kinakausap ko mismo si Lucas na parang medyo huli yung kanyang pananalita. Nakikita din po kasi sa mga may Peters anomaly or yung Peters anomaly plus na pwedeng makita kasamahan ng yung panlalabo lang sa mata o yung pamumuti ng mata. Opo. Maaring may mga delays din talaga sila sa development. Okay. No, maaaring ito ay mild lang. Parang tulad nung kay Lucas, mukha naman pong mild lang yung sa kanya. Pero ang masasabi ko po dito ay mas kailangan pa ng mas masinsinang assessment. Assessment. Ito po bang kanyang kondisyon, as they get older, is it bound to worsen? Posible po ba yun, Yung Doc? sa mata po, si Kung sa Doc yung mata. sasagot. Pero yung Doc. pagdating po sa development niya, kaya po namin inumungkahin yung early intervention for any forms na kailangan of delays. Ito man ay sa pananalita, paggalaw, pag-iisip. Nagsisimula po yan kay Mami. No? Kaya tinuruan ko si Mami yung mga gagawin niya sa bahay para ma-promote yung language development. No? Kasi talagang kahit magulang, kaya nang i-improve yung development sa Yes. bahay. Pero syempre, kailangan pa rin po niya makita ng mga espesyalista tulad po ng namin mga pediatrician at iba pong mga espesyalista din sa development para po mas maging ma-further yung kanyang kakayahan. Also, kailangan din tamang nutrisyon because kailangan healthy ang parehong mata, ang buong katawan. Opo. Definitely. Thank you for Nutrition. bringing that up. Nutrition po talaga kasi kung walang proper nutrients, development definitely will be affected. So, Mami, kailangan kumakain po ng masustansyang pagkain. Yes. Doc, yes po. Para doon naman po sa mata, usually po, napapansin natin kasi tulad ng kahit anong bahagi ng katawan, pag hindi po siya ginagamit, lumiliit. Parang yung muscles natin. Sa totoo po, nung ini-interview namin kanina si Mami tsaka si Lucas, lumiliit po na over time. No? Pero for the other eye, the better eye naman, yung right, kailangan natin ng salamin. Kasi we have this thing called amblyopia or lazy eye. Opo. Pag nagde-develop po yung utak, dapat malinaw yung nakikita ng mata. So, hindi po tulad natin na matatanda na alam na kasi natin kung ano yung function ng mata natin. Kung kaya't pag magsalamin na tayo ngayon, alam natin malabo, alam natin malinaw, yung bata hindi niya alam. Hanggat hindi siya natututo, hindi niya alam, at baka pag later on, kahit tama yung ibigay natin, hindi pa rin lumilinaw. So, it's important na masalaminan at makita. Okay, so, may tanong po si Ate Dimple. May tanong po si Ate Dimple, mga doc. Maaari po daw po ba siyang pumunta sa inyo at magpakonsulta? Kasi po nahihirapan po sa talaga siyang... nagpunta sila doc dito. Alam mo bakit, love? Kasi gusto talaga nilang tulungan si Dimple eh. Totoo naman. Saka si Luca. So yun Yeah. na, maaari daw po ba nilang gawin yun? Definitely po. No? Kontakin niyo lang po kami anytime and we're very willing to help. O yan ha, Ate Dimple ha. O may dalawa ka nang tutulong ha. Salamat mga doc. Okay, ano po mensahe niyo po ma'am sa ating mga doc, sa ating mga kababayan na posibleng meron pong ganitong mga pinagdaraanan? Ang tangi ko lang pong maisi-share bilang isang katulad ko na lumalaban para sa anak. Manalangin. Panalangin, unang-una po. Opo. Tiwala. Pangalawa, tiwala sa kakayahan. Pangatlo, kahit anong hirap, kahit anong mangyari, huwag ka susuko. Kasi, lalo't kung may anak kang warrior, sa'yo siya asa. Pag nanghina ka, manghihina din siya. Pag nalungkot ka, malulungkot din siya. Kaya kahit anong lungkot mo, makita mo siyang masaya, lalakas ka, lalo kang magpupursige sa buhay. Salamat. Lucas, I agree with you, Mommy. I agree.
Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!